Para ano natin? Yan, si kapatid. Anong reliyon kayo, kapatid? Anong reliyon kayo? Religion ba? Ha? Wag na lang. Wag na lang. Kasi baka pag magkamali, mapaano pa yung reliyon. Tama. Kasi Wala namang religion na yung babalikan na makakapagligtas. Pero may sinabi sa unang Tesalonica ng 5:23, yung relihiyon, yung iglesia, may tagapagligtas yun si Kristo. Sabi doon, pagkat ang mga lalaki, ang pangulo ng kanilang asawang babae. Gaya rin naman ni Kristo, na ulo ng iglesia at tagapagligtas ng katawan. Ngayon, yung relihiyon, di binanggit na makakapagligtas. Pero yung relihiyon, ililigtas siya ni Kristo. Kaya kasi ang relihiyon nasa loob ng iglesia. Kaya sabi doon, gaya rin naman ni Kristo na pangulo ng iglesia at tagapagligtas ng katawan. Ibig sabihin, merong relihiyon na ililigtas ang Panginoong Hesus. Pero tama kayo, hindi binanggit ang reliyon na makapagliligtas. Okay naman yon. Okay, sige. Ito na. Magsisimula na ako magtanong. Okay. Wala namang masama sa pagtatanong. Para dito po mga kapatid, sila nagtuturo. Nagtatanong ako para malaman lang ng tao yung patungkol sa ikapu. Kasi maraming mga tao ngayon na nagsasabi na ang ikapu daw, marami daw yung mayaman ng mga pastor dahil yung 10% daw nagkakaroon ng 10%, kaya yung sa mga pastor lang daw napupunta, marami daw yumayaman na pastor. Kaya eto, saan ba napupunta yung ikapu? Utos ba talaga ng Diyos yung ikapu? Kaya patutunayan natin. Okay, magtatanong ako. Okay, sisimulan ko yung tanong. Naunawaan ba kapatid, para malaman ng tao na yung ikapu, utos talaga ng Diyos? Kasi ang tingin ng mga taong iba, ginagamit lang yung ikapu para yumaman yung mga pastor. Utos ba talaga ng Diyos ang ikapu? Kasi ang ibang reliyon di naniniwala sa ikapu. Kaya eto, magtatanong tayo. Yan, simulan na natin. Ayan, sige. Eto ang tanong. Wala tong masama kapatid kasi 1 Peter 3:15 maging handa sa mga katanungan. Sa mga itatanong sa inyo, utos yan ng Diyos. Kaya pag tagapagturo ka, dapat handa ka sa tanong. Yan, game. Eto ang tanong. May mababasa ba sa Biblia, ito ang tanong, na ang Diyos nag-utos magbigay ng ikapu sa mga pastor o sa saserdote o sa libita lang? Yan ang tanong. May mababasa ba sa Biblia na ang Kristiyano kailangan tumanggap ng ikapu, yung pastor, o inutos lang yan sa saserdote at sa libita? Sagot. Dito po sa tanong ng ating kaibigan na saan ba ito? O sino bang bigyan natin ng ikapo o 10%? 10%? Ang tanong dyan, pastor ba ang dapat tumanggap ng ikapu ayon sa Biblia o saserdote at libita ang dapat tumanggap ng ikapu? So dati, kasi tinatawag na libita. Sa ngayon, ang church natin, wala na tayo makita na libita o Levites. So ang nakikita na natin, pastor or imam or pare. So kung Katolik ka, yung 10% mo, doon ibigay sa pare. Alam naman sa pastor. Kung Protestant ka, doon naman sa pastor. Alam naman, ibigay mo sa pare. So, saan ka pasensya na kasi hindi tayo magaling magtagalog. Okay lang. Kung saan ka ano ba yan sa Tagalog yung Tulungan mo siya, buddy. saan ka commit, anong church ka, doon ibibigay ang 10. So, basahin natin dito sa Malakias 3:10. Dada ang tibuok na kapulo ngadto sa templo. Kanang templo before temple. Karon gitawag sa church. Kay church naman karon. So December siya templo. Dalhin ninyo sa church or templo. Aron adunay pagkaon dito. Sulayi ako og makita ninyo nga ablihan ko ang mga bintana sa langit o ibubok ko kaninyo. Okay, ito ang tanong, kapatid. Ang mga panalangin. Ito ang tanong. Ang sinasabi kasi dyan, ibigay nyo ang ika-10
Sa bahagi pastor. upang buksan ang durangawan ng langit na walang sapat na kalalagyan. Pag nagbigay ka, sabi diyan, bubuksan yung langit Oh. at pagpapalain ka. Hindi yan ang tanong ko. Ang tanong ko, saan ba iniutos ng Diyos ibigay ang ikapo? Sa saserdote ba at levita o sa pastor ayon sa Biblia? Sa pastor. Sama, Sa church. okay. Dito po. Ito ang pangalawang tanong. Okay, Kung sa tama. pastor ibibigay ang ikapo, ang ikasampung bahagi ng kinikita ng tao, saan mababasa sa Biblia na sinabi ng Diyos, ibigay mo sa pastor ang ikasampung bahagi ng kinikita ng bawat tao? Saan mababasa? May mababasa ba? Dito po, sa binasa natin, Oh. understandable na po na doon yun ang Hindi, ang pastor. tanong lang, may mababasa ba o wala? Sa pastor? Ito na nga. Hindi, walang pastor na binanggit dyan eh. Walang pastor, Oh, yun. pero Okay, church, wala. wala. Okay, walang pastor. Ngayon, okay, walang pastor na binanggit. May babasahin ako. Oh, sige. Ikaw yung nagtanong Okay, eh. sige. Mali, brother. Okay, sige. Ikaw yung nagtanong, brother. Okay, sige. Kaya, Okay, sige. hinahinay ka lang. Kasi, Oo, sige. ano natin yung sagot natin? Hindi naman pwedeng na, ang sagot ko parang... Okay, sige. Tuloy na. Pumasok kayo, ibigay yung 10 o 10% dito sa templo. So, sino man nandun sa templo? PNP ba? Hindi. Sino nandun sa templo? Di ba, pare, kung Katolika? Pag baptist ka, pastor. O, kung Muslim ka, at anong tawag yun? Imam. So, doon mo ibigay. Kung Muslim ka, ang 10% mo, doon mo ibigay sa imam. Okay na. Nakuha na yung tanong. Baptist ka. Nakuha na. Okay. Ngayon ganito. Tama. Kung sino yung nasa simbahan, sa panahon kasi nila, libita sa sacerdote pa. Sa panahon nila. Oo, sa libita. Ngayon, sa ating panahon, wala na kasi. Wala libita, yan ang sabi ko kanina. Ayun na yung O, sagot mo. pastor na lang, Oo, imam, tama. or pare. Okay. Ibig sabihin, wala talagang mababasang pastor. Kasi wala na eh. O, yun lang ang tanong. Ibig sabihin, mga kapatid, wala talagang mababasang sa pastor ibigay. Pero sa panahon natin, ang sagot nila, sa pastor na dapat. Kasi wala nang libita at sacerdote. Tama, yun ang sagot. Tama. Okay. Kasi sabi, ang ikapo, ibibigay sa sacerdote at levita, hindi sa pastor. Tama? Wala, sige. tama naman, di ba? O, yun, ngayon ayun ang sagot nyo. Okay, tapos na. Okay, pangalawang tanong tayo. May dalawa kasi sa Biblia, isang Hentil at isang Israelita. Ang tanong ganito, sino ba ang inutusang magbigay ng ikapo? Hentil ba o Israelita ayon sa Biblia? Israelita po. Ayun. Kasi, oo. Ibig sabihin, ang mga Hentil, walang utos ang Diyos na magbigay sila ng ikapo. Israelita lang. Kasi wala pa sila sa ano eh, wala sila sa church. Okay. Kaya sinabihan Okay. yung Israel na sila yung magbigay kasi nandun sila palagi sa church. Okay. So nandun lang Okay, yung okay fan, na. yung money Okay po. Nandun sa kanila. Alam mo Tama. Okay. Sa makatuwid, walang mababasa na Hentil lang inutusan. Oo. Okay. Pwede po Sige. ano po, sir, makisagot po. Okay lang. Okay. Sige, nasagot siya. May nagsabi din, di rin na rin may mababasa din tayo sa Biblia. Kasi sabi doon ng Biblia eh. Generalized principle po General principle po, may mababasa po tayo sa Biblia. Si Panginoong Hesus nagsabi siya, ibigay kay Cesar ang kay Cesar. Amen. Ibigay sa Diyos ang sa Kanya. So, kung ano man ang sa Diyos, ibigay natin. Kung ano sa kang Cesar, ay ibigay din natin. Ganun po, yung Okay. general principle po. So, okay ba? Okay. Sige, tatlong tanong na tayo. Yun ang sagot nila. Para marinig ng mga kababayan natin yung ipatungkol sa ikapo. Okay. Ganito ang talong. Yung ikapo ba na iniutos ng Diyos, ang sabi doon sa Deuteronomy, yung 10 natanggap ng Levita, saserdote o pastor man sa ating panahon, iipunin yun sa loob ng 3 taon. Tama? Naniniwala ba kayo doon sa Biblia? Opo. Ngayon, pag naipon nyo ng 3 taon, lahat ng perang nalikom ng mga saserdote at Levita doon sa kanyang kawan, naipon niyang pera mula sa mga tao na ikasampung bahagi na pinagtrabahuan nila. Ngayon, sabi ng Diyos, kukuha doon ng ikasampung bahagi. Susunugin yon at magiging mabangong samyo para sa Panginoon. Ang tawag dyan, 10 of 10. Narinig nyo na ba yung ikapo na yan? 10 of 10. 10 of 10. Utos ba yan ng Diyos o hindi? Siyempre, utos. O yan. Ngayon, kung talagang sumusunod tayo sa utos ng Diyos, lahat ba ng perang natatanggap nyo ngayon sa simbahan, kada 3 taon, kinukuha nyo ba yung 10 bahagi doon at sinusunog nyo para sa Panginoon? Tanong, oo o hindi? Yung meaning na sinusunog ngayon, sacrifice yan eh. Pwede yan, ginagawa mo ano yan eh, parang literal, symbolic yan.
ibig sabihin, gumawa ka ng tama. Out of the money na yung naipon, gawin nyo ng tama. Like for example, yung ang daming walang tinitirahan. Oh, pili kayo ng pagkain. Ibigay doon. Yun ang ibig sabihin nun, na okay. para siyang incense ang kabutihan. Ginawa mo sa pira. Ngayon, sabi mo, parang incense at kabutihan. Yun ang meaning nun. Ngayon, naniniwala ako, kaya mo sinabi yan, meron kang pinaguhugutang talata niyan na gano'n ang pakaintindi mo. Saan mababasa yung sinasabi mo na intense? Hindi yan hinugutan. Yun ang gusto ng Panginoon. Saan mababasa? Lahat ng gagawin natin para sa kanyang kabutihan. Pangutana, saan? Yung pera po, alangan naman gagamitin mo sa masama. So, siyempre, because God is a God of goodness. So, gawin mo yung nararapat, yung sa pera na naipon, alam naman, ibili mo ng yung substances na makasira sa katawan, o ibigay mo sa, like for example, yung pera, ibigay mo sa mga politicians. Hindi pwede yun. Yung pera, pwede yan, ibigay mo yan sa yung nakakaawang mga tao. Okay, sige. Kahit walang Naintindihan na. Okay, sige. Gracias. Basahin mo din. Usa dili kita magnapulan sa pagbuhat og maayo. Kahit kung magpadasikon kita mapunang panahon nga makaani gid kita sa bunga niini. Kunya dinip First Peter chapter 4. Ibang context yan eh. Kasi ang tanong dito, yung sinabi niya, para daw susunugin yon dahil para maging mabuti. Iba yan eh. Pag nagbigay ka, tatanggap ka. Yun sa kanya, iba. Ang tanong ko, saan mo kinuha yung paliwanag mo na yon ayon sa Biblia? Saan mababasa? Sarili mo lang ba yon? Haka-haka? O gawa-gawa mo lang yon? O nakasulat yun sa Biblia kaya mo nasabi yon? Saan mababasa? Brother, Jesus is a good example. He inspired us to do good. Yun. Without in the Bible, without in the context in the Bible, as long as you will do good, that is right. Kaya naman, ano ba yan sa Tagalog? Kasi mahirap na yung pag Okay, sige, pangutalan na tayong bago para di na tayo mahirapan doon. Okay lang kapatid Okay lang. Okay lang kasi sabi ng Biblia, maging handa tayo eh. Sige. Kaya dapat ako naniniwala na ang isang tagapagturo ng Diyos, dapat handa siya. Oo. Kasi sa kalsada tayo nagtuturo. Ang mga tao dito, meron silang iba't ibang paniniwala. Paano natin sila maaakay sa sinasabi nating katotohanan kung yung mga sagot dito hindi natin kayang tanungin yung mga katanungan ng tao. Ngayon, kahit mag-preach tayo rito, kung hindi naman sila makikinig dahil may mga paniniwala sila. Ngayon, may tanong ako ulit ngayon. Eto, malapit na tayo matapos. Yan. Sa pagbibigay ba ng ikapo, sa pagbibigay ba ng ikapo, merong bang parte doon ng mga babaeng balo? Yung mga mahihirap? O sa pastor lang mapupunta o sa gawain lang ng simbahan? Sagot. Uulitin ko yung tanong Uulitin ko yung tanong. Ang tanong ganito, sa pagbibigay ba ng ikapo ng mga pinagpaguran ng mga tao, meron ba sa pastor lang ba yung mapupunta sa simbahan o sa mga misyonary, o merong parte ang mga babaeng bao at yung mga mahihirap? Yan ang tanong. Meron bang parte ang mga mahihirap sa ikapo o sa pastor lang mapupunta? Yan ang tanong. Sige. Dali lang. Stop sa video, stop sa. Sige lang, okay lang. Roma sa nga verse. Sa nga verse. Yung mga yung type po, may parte po yung yung mga window. Kasi kaya ko naitanong yan, may mga tanong kasi yung mga tao, baka binubulsa lang ng pastor or ginagamit lang kung saan ng pastor yung perang binibigay ng tao. Kaya ang tanong, meron bang parte yung mga mahihirap sa matatanggap ng simbahan sa perang binibigay ng mga tao na ika-10 bahagi na pinagpapaguran nila? Yan ang tanong. Sa Roma. Pakita lang sa Roma. Ang sasahan sa Roma. Okay lang. Kasi mayroon yan. Yung tithes ay bigay din sa sa mga widow. Kailangan po. Hindi ko sa Roma doon. May sa Roma. Kasi sa Exodus po, ang tanong doon ang sagot sa Exodus 22 verse 22 na you shall not oppress any widow or fatherless.
So, meaning, hindi mo sila i-oppress, kundi bigyan mo sila ng ano, yung supply or food, yung widow. Tingnan mo dyan. Parang sa Roma yan, nabasa ko. Okay. Sandali lang. O, sige lang. Basahin mo. Parang sa Roma yan, yung widow. Dependa pa din na ito. Alay po, yung ano, yung tent talaga, ibigay sa mga widow. Yung ano. Sandali lang po. Okay lang. Bakit? Sabi naman ng Proverbs, huwag agad sasagot ka agad sapagkat ang mangmang ay sumasagot ka agad nang hindi niya nalalaman. Kaya okay lang na magantay. Oo. Nahanap ako namin. Ito po yung sasagot niya patungkol doon. Sa matag ikatulong tuig nga mao ang tuig na ihatag mo ang ikapulo sa tanan mong apot ngadto sa mga Levita o sa mga langyaw nga nagpuyo tipon kaninyo ingon man sa mga ilo o sa mga biyuda aron adunay sila'y makaon. So, Okay. yun talaga, pwede yun ang tent sa mga Okay. widow. Okay, ibig sabihin, nasagot niya yung tanong, meron palang parte yung mga Levita doon, mga kapatid, pati yung meron palang parte doon yung mga babaeng bao, yung mga mahirap sa ikasampung bahagi para malaman ng taong bayan na hindi lang yan napupunta sa simbahan. Dapat merong natatanggap yung mga mahihirap dyan. Meron silang parte, yung mga mahirap, mga pulube, babaeng bao. Kasi yung ibang simbahan, dinadala sa sarili lang. Oh. Kaya nasisira ang Tama word ni God. talaga. Kaya sabi ng awit, gagamitin ng iyong pangalan o Panginoon sa walang kabuluhang bagay. O ngayon, tama yung kanilang sagot mga kapatid, may parte ang mga babaeng bao, mga mahihirap sa ikapo na natatanggap ng simbahan. Ngayon, meron na lang tayong dalawang tanong, pero kung gusto pa nilang magtanong tayo, nakakahiya naman sa kanila, kung papayag pa sila, doon naman tayo magtatanong sa iba. Okay. Okay ito mga kapatid, para yung isip natin, mga kapatid, na yung isip natin na nahihila. Kasi pag walang magtanong, preach ka ng preach, hindi mapapatunayan yung alam mo sa Biblia. Sayang naman yung pag-aaral mo kung di mo yan mailalabas. Diba? Tsaka sabi ng Bible, may pagtatanong tayo. Huwag tayong mahiya. Kung magkamali tayo, tao lang tayo, tatanggapin natin. Okay. Ang pangutana, ganito. Ano ba ang mas mahalaga? Ikapo. Yung pagbibigay ng ikapo ng mga tao, ng ikasampung bahagi ng kinikita ng tao? O meron pang mas mahalaga doon? Meron pa. Ano? Paggawa ng kabutihan, basahin ito. Atong tanawon yung mababasa. Yung mabasa talaga. Ulitin ko ang tanong. Ano ang mas mahalaga? Yung pagbibigay ng ikapo ng mga tao sa pinagpaguran nila sa simbahan? O yung katarungan? O yung pagkahabag? Yung katarungan, Ano mas mahalaga? Ang mahalaga, yung pagbigay ng katarungan. Ibig sabihin, mas mahalaga ang katarungan, pagkahabag. Ibig sabihin, yung pagbibigay ng ikapo, Pero hindi naman ibig sabihin na Hindi tayo mabuti yung magbigay. magbigay tayo ng katarungan, hindi na tayo magbigay ng 10%. Hindi yun ang ibig sabihin. Oh. Ang sinabi dito na Mas importante. kung bumigay ka ng 10%, dapat gawin mo rin ang kabutihan sa iyong kapwa. Oh, yun ang dapat. ibig sabihin, Hindi na pag gumawa ka ng kabutihan sa iyong kapwa ay hindi na rin ka bumigay ng 10% kasi gumawa na rin ako ng kabutihan sa iyong kapwa. Oh. Sinabi dito po na pag magbigay ka ng 10%, mas lalo kang gumawa ng kabutihan sa iyong kapatid. Kasi nagbigay ka ng 10%, mas lalo ka pang gumawa ng kabutihan. okay. Pero pinaka-importante, Yun. kailangan talaga tayo magbigay ng ikapulo. Oh. Pero sabi ni Jesus sa Bible, kung masahon mo, meron siyang ginaano dito sa Marcos 12:33 medyo. Okay. Tagalog pa niya akong version, Tagalog ba? May sasagot ka, buddy? Babalik na naman tayo sa middle grounds natin, no? Ibigay kay Cesar ang kay Cesar at ibigay sa Panginoong Diyos ang sa Panginoong Diyos. Kaya kung Okay, ang magbigay tanong ko, tayo- sige, ito, sabi mo, Cesar, ibigay kay Cesar ang para kay Cesar. Yun ang sagot mo. Ibigay ang para sa Diyos, para sa Diyos. Ngayon, nung sabihin ba yan ni Kristo
sa mga Hudyo, sa mga Pariseyo, sa Duseyo, at mga apostol nandiyan nung sabihin niya yan. Ang tanong ko ganito, nung sabihin ba ni Kristo dyan, ika po ba ang tinutukoy dyan o hindi? Ang ika na po ay sa Panginoon. Ang tanong ko hindi ganon. Ang tanong ko, yung sinabi ba ni Jesus na kinuha niya yung yung pilak, sabi niya. Hindi ako tapos sumagot eh. Teka lang ha, tatapusin ko lang. Tapusin ko yung tanong. Kasi ang inuutos ba dyan, yung context ba na yan, patungkol ba yan sa ikapu o hindi? Sagot ka lang, oo o hindi. Ikapu ba yan o hindi? Ang context dyan is tungkol yan sa buwis. O hindi sa ikapu. Kasi Okay. nagtanong sila, paano naman yung buwis? Kaya sabi niya, yung buwis para kay Cesar. Saka kung ang buwis para kay Cesar, ang akapu para sa Panginoon. Yun yung context, yun yung buong context niyan. Alam mo, ang pangyayari diyan kapatid, para malaman mo talaga yung tunay, no, yung sinasabi mo. Ang pangyayari talaga diyan, binalak nilang tuksuin si Jesus para may maiparatang sila. Kasi pag sinabi ni Jesus na hindi siya magbibigay ng para kay Emperador Cesar, makakagawa sila ng dahilan para ipadakip siya. Yan talaga yan eh. Pero hindi naman yan patungkol sa ikapu. Kaya hindi sana ganyan ang sagot. Okay, dito na tayo. Ito yung, basahin natin pagkaalaod ninyong mga magtutudlo sa balaod, o kamo mga parasiyo, nga ating pagkaroon ingnon. Naghatag kamo ngadto sa Dios sa kapulo, bahin, bisan gani sa mga lamas, sa mga herbivora, sa anis o sa kaninga. Apan wala ninyo tumana ang mas importanteng mga pagtulunan sa balaod, sama sa hustisya, kaluoy o pagkamatinud-anon. Angay unta na buhaton ninyo kini sa walay pagbiya sa ubang pagtulunan. So ito po yung sagot na God does not inspire us to do good justice to our fellow men, and then we forget the tithing. So, ang sinabi dito na walang talikod, kung gagawa ka ng kabutihan, dapat gawin mo rin ang 10%. Constant yan. Andun yan. Kung basahin natin dito yung context, sabi ni Jesus na dapat kung nagbigay ka ng 10%, gawin mo rin ang iyong mas nakabubuti pa sa iyong kapwa-tao. Yung hustisya. Anong verses yan, kapatid? Anong chapter para mabasa nila? Sa Matthew 23 verse 23. Ngayon, sabi diyan sa binasa mo. Sabi diyan sa binasa mo sa Tagalog, bakit kayo nagbibigay ng kinukuha niyo ang ikasampung bagay ng komino? Gumino. Ng onis. Ulis. Pero hindi nyo naman ginagawa Yung kabutihan sa ang mga higit sa mga bagay na to. Yung katarungan, Yan. yung pagkahabag, yung pananampalataya, na higit pa kaysa sa ikasampung bagay. So tinatanggap nyo ngayon, meron pa palang mas mahalaga sa pagbibigay ng ikasampu Meron na mga po. bagay. Mga bagay. Pero hindi ibig sabihin na hindi ka na rin mag 10% kasi mababasa yan natin dito. Ito. May sinabi ba diyan sa binasa mo o sumunod yung mga talata na hindi na kailangan talaga magbigay ng ikasampu? Meron o wala? May mababasa ba diyan? Wala kang mababasa yan, dito. walang mababasa. Pero sa first dito, Ibig sabihin, galing lang sa'yo. Hindi Sige, basahin mo. natin. Sige. May mababasa ba? Na nag-utos si Jesus ha? Sige. Ito ang tanong ha, may mababasa ba dyan na nag-utos si Jesus na magbigay talaga dapat na ikasampu? Sige, Meron o basahin wala? natin. Sige. Pagka-allow din yung mga matutudlo sa balaod, kamo mga parasiyo, mga tigpakaroon naghatag kamo ngadto sa Dios sa kapulong bahin, bisan ganis mga lamas sa mga biyubutino, sa mga anis o kaninga. Apan wala ninyo tumana ang mas importanteng mga pagtulunan sa balaod, sama sa sisya, kaluoy o pagkamatinud-anon. Angay unta na buhaton ninyo kini sa walay pagbiya sa ubang pagtulunan. Katong pagsabi na ubang pagtulunan, iyang gimin yung 10% Okay. pa na Okay. Okay, naunawaan ko. Sige. Ang sabi diyan, nagbibigay kayo ng ikasampung bagay. Hindi sila ng gumagawa ng mabuti. kinukuha nyo ng konis, ng komino, ng mga herbal, ng mga halamang gamot. Pero hindi nyo ginagawa ang ibang lalong mas mahalagang bagay. Mas mahalaga pa kaysa 10%. Pero ang sabi diyan, nagbibigay kayo. Pero hindi diyan sinabi na nag-utos si Jesus na magbigay kayo. Wala. Sabi lang diyan, nagbibigay kayo. Tama? Nagbibigay. Okay.
Kasi kinaklaro natin yung talata. Mahirap naman dagdagan. Oo. Sabi sa Deuteronomy 12:32, anumang bagay ang iniutos ko sa iyo ay siya mong isasagawa. Ni huwag mong dadagdagan, ni huwag mong babawasan. Sabi sa Ecclesiastes 13:14, nalalaman ko na anumang bagay na ginagawa ng Diyos ay magiging magpakailan pa man. Walang maidadagdag, ni walang bagay na maiaalis, at ginawa niya ito upang ang tao matakot sa kanya. Kaya huwag natin dadagdagan ng Biblia. Kasi ang tanong ko sa iyo, kung may sinabi, iba naman ang binasa mo. Ang sinabi pala diyan, nagbibigay. Hindi naman pala yung sinabi diyan na magbigay. Magkaiba yung kapatid. Tinatanggap mo, tama o mali? Tama. Yun. Hindi naman sa utos ng iyong kalooban. Okay, yung po ang sagot nila mga kapatid. Sana maunawaan natin yung ikapo na dapat magbigay ang tao ayon sa kanila at utos talaga ito ng Diyos. Yan po, nasa inyo yan kung ano ang inyong paniniwala. Sa atin, kinuha lang natin yung mga sagot nila.